Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 8, talata 31 hanggang 42. Sa mabuting balitang ito ay ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na ang maniwala sa Kanya ay mabubuhay sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, ang sinumang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang ibig sabihin, isang taong hindi malaya. Isang taong nakakulong sa kasalanan. Hindi siya makalabas doon. Kaya ang buhay niya ay paikot-ikot sa maliit na kulungan ng pagkakamali, kahinaan at kasalanan, isang buhay na walang kahulugan. Ngunit sinabi ng mga Hudyo, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin. Paano mo masasabing palalayain mo kami? Sabi ni Hesukristo, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Ngunit nais ninyo akong patayin. At hindi ito ang gawa ng isang taong may pananampalataya. At muling sumagot ang mga Hudyo, hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming Ama, ang Diyos. At ibinigay ni Hesukristo ang isang malakas na salita. Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kung hindi isinugo niya ako. At malinaw na ipinahayag ng ebanghelyong ito. Ang isang taong nasa katotohanan ay nakikilala ang Diyos. At ang kanyang Ama ay ang Diyos na may likha. Isang Diyos na nagbibigay ng buhay. At ang buhay na ito ay nagaganap dahil sa pag-ibig. Ngunit ang mga taong kausap ni Hesukristo, bagamat ang akala nila, ang ama nila ay si Abraham na sumasampalataya sa Diyos, ay nais patayin ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin lamang nito, ang ama nila ay hindi ang Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos ay hindi nagnanais lupigin at patayin ang sinuman, ang kanyang mga minamahal na nilikha. Ngunit ang mga taong ito ay nais wasakin ng Panginoon. Para bang sinasabi ng Panginoon, hindi iisang Ama ang mayroon tayo, sapagkat ang aking Ama ay Ama ng buhay. Ama na punong-puno ng pag-ibig. Kaya't ipinadala ako sa daigdig na ito upang palayain ang mga taong nakakulong sa kasalanan, nabubuhay lamang sa sarili, nabubuhay lamang sa sariling kaligayahan, pinagtatanggol ang buhay sa iba, kaya't nabubuhay sa daigdig na ito na walang pag-ibig. At dito, nais palayain ni Hesukristo ang sangkatauhan. Dito tayo nais palayain ng Panginoon. Sa kulungan ng kasalanan na ang ibig sabihin, isang taong nabubuhay lamang sa sariling kapakanan. Ang iniisip lamang ay ang pangsariling kaligayahan. At ang kulungan na ito ay winawasak ng Panginoon. At kung makikita natin ang susi upang buksan ang pintuan ng kulungan na ito, makikita natin na ang susing ito ay ang krus. Kaya nga sa tradisyon ng simbahan, ang krus ay itinuturing na susi upang buksan ang pagkaalipin, buksan ang silid ng kadiliman, upang ilabas
ang mga taong nais iligtas ng Diyos. At ang mga taong ito ay tayong lahat. Kaya nga tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Hesukristo na maniwala na ang kanyang Ama ay ang atin ding Ama. Nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapatawad. Bukas na ang pintuan ng kulungan. Tayo ay inaanyayahan na humakbang palabas. At ito ang katotohanan. Ngunit tayong lahat ay malaya. Maari tayong magdesisyon na mabuhay sa maliit na selda ng pagkahumaling sa kapakanan lamang ng sarili. At huwag ibukas ang ating buhay sa Diyos at sa kapwa. Ngunit sa araw na ito ay maaari rin nating piliin ang landas na iniaalay ng Panginoong Hesus. Lumabas sa kulungan ng sariling buhay at ibigay ang buhay sa Diyos at sa kapwa. Ito ang susi. Ito ang larawan ng krus. Si Hesukristo na nakahandusay sa krus. Krus na tanda ng pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang magbibigay sa atin ng lakas at magbibigay sa atin ng pag-asa na mayroong ibang uri ng buhay. Sa buhay na napakaliit, sa buhay na napakadilim. Ayaw tayo ng Diyos na manatili sa kulungang iyon. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Hesukristo para ipatikim sa atin ang naiibang buhay. Isang buhay na makalangit. Isang buhay na puno ng pag-ibig. Isang buhay na hindi nais pumatay ng iba. Isang buhay na hindi patay ang pananampalataya. Isang buhay na hindi patay ang pag-asa. Isang buhay na hindi patay ang pag-ibig. At narito ang ating Panginoong Hesukristo upang sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili niyang katawan at dugo, ng sarili niyang buhay sa krus, ating makamtan ang kanyang ipinapahayag na buhay na galing sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.